shepherding. Anong kinahanglan ng mga timan? So, si Pranili, nagsulti siya na pinaka-purpose yun sa shepherding is to recover our function. So, ngayong atiman na nato ang maigsuon, aron ma-recover sila sa ilang function. Kaya kitang tanan ng mga bahin sa lawas sa Ginoo mga igsuon, tuna yo'y gasa ang matag-usa. Ang kabatong tag-grasya, yan, nunod sa grasya, na ay gasa. Kunya kitang tanan dapat mupangsyon diha sa lawas sa Ginoo. O mga lagad diha sa lawas sa Ginoo. Basta to say, daghang mga igsoon na wala na makapangsyon. O nang kinahanglan, i-shepherd. Kaya ron sila ma-recover sa ilang pangsyon. Imagine nimo kung si Pedro wala i-shepherd sa Ginoo. Kung wala siya ma-shepherd, dako tayo og pangsyon si Pedro sa katumanan sa pamatigayon sa Dios. Kaya dili lang siya gisugo nga mahimong fisher suban. Sa Matthew 16, siya mo'y gitagaan sa Yahweh na magbukas sa gingharian sa mga langit para sa mga Hudiyo o para sa mga Hintil. So kung si Pedro wala ma-recover, tuwagan na sige panagat, disgrasya ang mga Hudiyo kay dili sila makasulod sa gingharian sa Diyos. Disgrasya po ng mga Hintil kay dili po makasulod sa gingharian sa Diyos. Ano man, kay naa ni Pedro ang Yahweh. O niya ang nagpupot sa Yahweh, nanagat naman. Dako kayong problema sa pamatigayon sa Diyos mga igsoon. O na makasabutan, anong kinahanglan kamo shepherd? Kaya nga naman, ang matagbalaan, matag igsoon, doon na sila'y kagamitan diha sa pagtungkol sa lawas. Doon na sila ay kagamitan diha sa pamatigayon sa Diyos. So kung dili nato sila ma-shepherd, wala sila function. Kunya, mahimo ng lost. Mahimo na siya kapildihan para sa lawas. Baw na ang uban, wala ng function na mahitabo katong uban, masubrahan o function. Kaya pa mang iyahan pa mga pasuntong pangsyon sa uban, niya dapat ilan tong pangsyon. Pareha ba na pagtiayon? Kung ang akong asawa magsakit, ako yun ang animanon o mayo. Aron nga sa labing daling panahon, ma-recover siya sa iyang pangsyon. Kaya hindi siya ma-recover pagkalisod. Ako pa yung trabaho sa akong trabaho, ako pa yung trabaho sa iyang trabaho. Diferenteng isura na. Amen mga isor? Kung sila pa inatay na ka, na yung mga panahon ngayon nga na, di ba? Na ikaw ba na ang trabaho sa asawa, di mo pa yung trabaho, kay wala naman siya magpaksyon. Kay doon na siya ay diferensya. Doon na siya ay balantihan. So mga isor, makasabutan anong importante kaayo ang pagpagatihan. Amen mga isor? Kami sa Misok, bago lang nag-churches fellowship may, ang mga igsoon sa Misok, sa nailhan lang, sa nalista lang, 12,000. Ang nagtigom sa 12,000, 4,000. Praise the Lord, kaya dagan kayo, 4,000. Pero una-unahon mo, 4,000 out of 12,000. Kaya ka ng 4,000, nanigom na. Ang pangutana, na nanigom, nagpangsyon babod kahana. Kaya daghana na, igo ramotigo, pero walay aksyon diha sa lawas. Amen mga igsoon? So maunay goal sa atong shepherding. Amen? So ayun na si Pedro Fisher sunod tinuod, giunsa niya pagbukas sa gingharian sa langit para sa mga Hudiyo, pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo through the gospel. Diba? Kung sa Yahweh ang gigamit ang Ebanghelyo, nag-gospel siya sa adlaw sa Pentecostes. And 3,000 sa nangaluwas. Yun sa niya pagbukas sa Ebanghelyo para sa Panginoon, nag-gospel yapon dito sa balay ni Cornelio. So, sa yun sa Panginoon, pangsyon sa mga magtutoo, tanig yung pang-gospel. Sa atong taliwala ron, pila makabuhok na to ang nag-gospel pa.
Ha? Pila naman na turo ng nag-gospel pa. Oh, Lord Jesus. Ginoong Jesus. Amen? So, sana. Kunya, ang pagpang-gospel, kung sa magibuhan na to, nagpaampit taong Diyos diha sa tao. Kung sa atong MR karon mga igsoon, ako na lang po ning lausol, hindi ko masayang atong Morning Revival. Ang tuyo yun sa Diyos, ipaambit ang iyang kaugalingon diha sa tulo na bahin sa atong pagkatao. Amen? Kung ang atong Diyos, tulo usa. Amen? Napitiyo, ako yung mga tawa sila. No? Eh nga naman, sa isawayon ka sa mga Muslim. Naon sa mga mo na mga Christian na inyong Diyos na tulo, na usa na tulo. Na mga lilibot. Mayo pa nga mo kay si Allah na usa na. Na inyong wala na tulo, usa na tulo. Na usa ka na inyong Diyos. Makalilito. Kung na-audit na magbala sa ministry, ako rin po ito, pero ministry, klaro tayo. Ano man, nganong tulo sa ang Diyos, kaya ang atong Diyos, tuna siya i-purpose. Tuna siya intention. Masa may intention? To dispense Himself as life into our tripartite being. Mauna na una yung pinaagi sa gospel kung ang tao bubukas sa Ginoo, budawat sa Ginoo, kung sa'y mahitabo ang iyang espiritu mahimong kinabuhi because of righteousness. The Spirit becomes life. Ang iyang espiritu mahimong kinabuhi. Kung atong imarkaro, di ba? Sa Roma 8:10. Amen? So the body is dead because of sin. The Spirit is life because of righteousness. Pero sa manahimong kinabuhi ang Espiritu, pinaagi sa atong pagdadugog o pagdawat sa Ebanghelyo. Amen. So karon mga igsoon, hallelujah! Amen. Ang atong punong Espiritu, dili lang buhi. Ang atong Espiritu, kinabuhi. Amen. Huwag mo siya na-explore na the Spirit is living. Ang giingon sa Roma 8:10, our spirit is life. Amen? Gano'n na yung life because of righteousness. Masa man yung righteousness? This is God Himself nga atong gidawat nga nahimo natong pagkabataro. Praise the Lord! Una sa Roma 1:17, ningon si Paul sa introduction sa Book of Romans, gipailan niya, what is this gospel? The gospel of God is concerning His Son, Jesus Christ. So ang Ebanghelyo, mao diay si Kristo, nga anak sa Diyos, nga nahimong seed of David, nahimong kaliwan ni David through incarnation, and was designated the Son of God in resurrection. Ipailang ang anak sa Diyos diha sa pagkabanhaw. Praise the Lord! Yeah, sa Romans 1:17, siya, for I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. Amen. Ang Ebanghelyo gahom sa Diyos. Nga nung gamhanan ang Ebanghelyo, for the righteousness of God is revealed in it. Diha na padayag ang pagkamatarong sa Diyos. Nga naman mga igsoon, sa una, ang pagkamatarong sa Diyos, patok na to. Amen? Bisag love pa ka sa Diyos, pero mapugos siya sa paghukom nimo kay makasasala mo. John 3:16, God so loved the world. Bisan pag naigugma siya sa kalibutan, pero wala siya choice. Itampog yung kasalinahong kalayo. Nga naman, you are a sinner and you are condemned. Kung sa last part sa Romans 1, tama sa first part sa Romans 3, ipakita ni Paul kitang tanan nga tao under condemnation. Na ilalong ta sa paghukom sa Diyos. That's why we need the gospel. Pero salamat kang Ginoo na matayong nabanhaw. He accomplished redemption for us. So karon mga igsoon, ang pagkamatarong sa Diyos, laban na nato. Now God's righteousness works for us. Nga naman, bisag wa ganahi ang Diyos nimo, basta maginulsol ka, way mahimo ang Diyos. Kinahanglan kaniyang pasayloon, kinahanglan kaniyang luwason. Ayaw dili kaniya pasayloon, di kaniya luwason, mahimo siya unrighteous. Amen po nangingon ni Paul, the righteousness of God is revealed in it. Ipadayag sa Ebanghelyo ang pagkamatarong sa Diyos.
So, di ba gabhana ng Ebanghelyo mga igsoon? Kaya si Brother Lee nag-ingon pag yun. Unsa may gahuman nga anak sa yawa sa usalang kapag Panginoon mahimong anak sa Diyos. Kaysa may makahimo anak. Ang Ebanghelyo ra. Only the gospel can make sinners makasasala anak sa yawa. Pinaagi sa pagtuo usalang kapag Panginoon mahimong anak sa Diyos. Amen? Dili kami mong anak sa Diyos bisa kung sa pagkakadato, bisa kung sa pagkakamaayo, wa kay mahimo. There is nothing that you can do. Amen? Outwardly, physically. Now, sa una, gituduan man ta, no? Religyoso ta, magluhod ta. Sa una, kubalan ang among tuhod o niluhod, ang among tiil o prosesyon. Wa, yun minamataron. Pero ang Ebanghelyo, wow, tunay kaho. Pinaagi sa pagtuo ang anak sa yawa mahimong anak sa Diyos. So, karon ang atong espiritu kinabuhi na. Hallelujah. Pero dili naman sa espiritu diay. No? Kaya nga naman sa Roma 6, the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. So ang tinuwalay sa Diyos, dili na siya mahimong kinabuhi sa atong espiritu. Mahimo po siyang kinabuhi sa atong huna-huna, which is the leading part of our soul. So mga igsoon, gusto niya mukailap gikan sa espiritu nganha sa atong talan. And this also needs shepherding, na kinahanglan po ni sa pagpanatiban. Amen mga igsoon? Kaya ka ng mga bagong pagtuto, dili na sila kabalo, usahon pagpahimulos, usahon pag-enjoy, usahon paghampo, usahon pagtawag, usahon pagbasa abto, aron na ang Diyos makakailap gikan sa ilang espiritu ngadto sa ilang kalag. O nagkikinahanglan ang pagpangatiman, kinahanglan ang shepherding. O walay shepherding, kanang mga bagong magtuto, naluwas to na, pero dili yun ang mutubo. Dili yun ang mulahutay sa iglesyahanong kinabuhi. Then, eventually, praise the Lord! Dili lang sa atong kalag. Unang tao, no? Diya sa Romans, umantay i-justify, i-sanctify na, taas na yung process of sanctification, gikan sa regeneration, transformation, conformation. Kana, process of sanctification na, i-transforma ka ang atong kalag. No? Then eventually, sa katapusan sa Roma, sa Roma 8, mahimaya ta mga igsoon. We will be glorified! Praise the Lord! And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang kanang butang ko no, sa Bisaya, masingkat abang man. Pero all things work together for good. Ang tanang nagbuhat, ang tanang butang nagbuhat sa maayo. Kung sa manang maayo, actually ang maayo diha, mao ang tulo sa Diyos na mapaambit sa atong pagkatao. Manang kaninga, mas maigil mag-apel mo video sa message 1, na-impress kayo kung ano man. Sa message 1 nani, doon na siya term gigamit, kanang all things work together for good to know. Usahay ang Diyos, iyang i-arrange sa atong kinabuhi. Nga dunay mga dimanas nga mahitabo. Amen? Usahay, maayo kang lawas, pero wala ka nakaangkon ng Diyos. So padalaan kang balatian. Paliman is atong huna-huna. Nabi nato ka na maayo, may taglawas. All things work together for God, may taglawas. Pero depende din na. May taglawas, unyawa na kaangkon sa Diyos. Pero sa niyang magbalatian na ka, uy, muliso naman, muhinulso naman, nakaangko na Diyos tulang. So para nimo ang balatian na himugod. Napaganin ko na yung sayang example sa ka-brother ng negosyo. For me, tako kay income, tako kay ginansya. Pero why enjoyment, wala makaginugos ng Diyos. Pero sa pahiluna, kuno sa assignment, ang inibon assignment, doon ay assignment ang Diyos. Nalugi ko na siya na dako pa kay sa iyang ginansya. Pero sa iyang pagkalugi,
nakaliso siya o nakapahimulos o nakaangkon sa Diyos. So para atong bradira, ang iyang pagkalugi is good. Maayo. Nga naman, kaysa iyang pagkalugi, nakaginan siya Panginoon. Ay na mo pagulat na malugi mo. Amen, mga Igsoon. So, mintras na ginansya mo, mintras may pataglawas, pahimulos na lang yuta. Magpapuno na lang yuta o Diyos. Magpasurop na tao Diyos. Amen, mga Igsoon. Kahit nauman na ituyo sa Diyos. Kung normal ang imong enjoyment, adi na kinahanglan pa nga moagi ka ng mga special na assignment nga ipadala sa Diyos dihan mo. Amen, mga Igsoon. Praise the Lord! Right? Those whom He foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of the firstborn Son of God. And He might be the firstborn among many brothers. Dayon eventually, those He justified, this He will also glorify. So ang goal yun sa kaluwasan sa Diyos, my soul, nga mudangat kita sa pagkahimaya. Kinsa man ni, kitang tanan dapat. Kung kinahanglan ta sa pagpangatiman, kinahanglan ta shepherding, kaya dili na ta magtagal sa atong kaugalingon. Magpiging mo sa tisol kaniya, o magtinagsa ta, ang napupuruhan, pulos ta mga pildi. Kaya wala may kusgan sa iyang kaugalingon. Pero kung we will shepherd one another, magkatimanay ta sa usag-usa, sumala sa Diyos according to God. Ingon si Padre na according to God, very crucial po na. Nagpisdili ka mga timan sa imong pagalingon. Inahanglan mo pahimulos ka sa Diyos o pinaagi sa Diyos nga imong na-enjoy, mga timan ka sa mga banaan. So inig-anto ni mo, hallelujah, ang imong naong Diyos. Dili itong mga naong mag-isulti sa itong mga igsoon kanya. Mga isog, mamunalay, maningil sa atong mga sala o kalapasan, mga saka, dili yan kundi shepherd according to God. That means nagdala o Diyos. That means nagpadayag o Diyos. Nagkinabuhi ang Diyos. Nga naman, kaya ang Diyos ramagyoy ambal sa tanan natong mga kalintang. Amen? Dahil sa kung sa'y kainta sa tao, ang Diyos ragyoy tapal. Kung nag-isulti sa basahon sa Juan, every condition of man, only Christ, the consummate, now, nahimo naman siyang espiritong kagatag sa kinabuhi, nahimpit ng espiritu, siya na mag-iksura makatagbo sa tanan natong Panginoon. So, nanginaot nga mapakusgan pa, ma-intensify pa ang gospel. Hallelujah! Kahapon, nagtanaw mo, grabe, nangasinso na yung mga ikson. Wala na, problema na itong masilingan rin kayo. Kahapon, wala na, lisod na tamang hitag kaparkingan. Amen, mga ikson? Salamat sa material na panalangin. Amen? Katong uban diha nga maglingo-lingo pa, labi na sinuno mong mensahe na material offering, sige, lingo-lingo lang mo padayon. Wala mo kay balo, nabiyaan na mo. Amen? Ang uban, wala to ana. Pero mga igsoon, ang material na butang, dili mo tinuod na itong panalangin. Dili po mo'y sentro sa basahon sa Roma. Ang sentro sa basahon sa Roma, mao nga ang tulusa na Diyos, mapaambit sa tulong na bahin sa atong pagkatao. So, alang atong mga narabulahan, praise the Lord! So, inaot nga ang salapi, dili mahimong puli. Amen, mga igsoon? Dili mahimong puli sa Diyos. Inunoa ang salapi unta, mahimong katabang. Magamit sa husto na paagi. Mutabang aron nga ang Diyos dugang nga mapaambit ganhi sa atong pagkatao. Nga mapuno unta nagdugang o Diyos. Yahaya na, no? Kagaya pa sa material kay panalanginan, puno pag yung Diyos tungod kay kanunay nga nakapahimulos. Sa pa may kinabuhi nga atong pangitao, mauna lang kinabuhian. Amen, mga igsoon. Wala na mo naging pangandoy sa mga tao sa kilabutan. Ron mo na nagkanindi ng mga tao. Asa ka ng kinabuhian. Niya na ito, mga igsoon. Wala nakapsi sa Diyos sa material na butang. Pero ang tinguha sa Diyos, ang sentro yun sa pasahon sa Roma, mao nga ang tulusa na Diyos, mapaambit yun ka. Una sa atong espiritu, then
Dios kailap sa atong kalag o sa atong ato inibalik sa Ginoo. O bisan na ron panahon na mapahimos na nato ang kinabuhi dayon nga muhatag o kinabuhi sa atong lawas nga may kamatayon. Amen mga igsoon. Na bisang dili tag-anion sa digos kay layo kaayo. Tapoy dayon. Nakatulog mig alas 12, mularga og alas 2. Kung saan naman lang ni, lipong kayo. Pero salamat, tungod sa gugma sa mga igsoon. Hallelujah! Dong siren, asan man to? Kasi magkahilat taon. Agara. Amen! So, salamat sa Ginoo! Hallelujah! Wala naman po madisgrasya mga igsoon. Isang nag-drive nga lipong kayo. Ang kinabuhi sa Diyos, makahatag siya o kinabuhi bisan sa atong lawas na may kamatayon kung gikinahanglan aron matuman ang pamatigayon sa Diyos. Amen.